Ayan na, tumagas na nga talaga yung langis ng aking makina. Check it. Ito na nga mga kapatid, at papahinto nga kami dito sa unahan lang ng bahay nila kapatid na Jerry dito sa ating part 14 na to, ano. Kaya kung mapapansin nyo, kami ay nakahinto lang dito. At ito ay chinecheck ko pa dito yung aking makina. At yun nga, tumagas na. Doon nagsimula sa dipstick, doon dumaan. Pero nagawa naman kagad at saglit lang nagpilan lang at ito tutulak na nga tayo. At tayo ay pabalik na nga ng Manila at ito ay katanghaliang tapat kainitan kaya medyo maganda rin naman ang biyahe namin dito sa part na to kasi gawa nung ang ambience naman dyan is maganda naman. Tabi kasi sila ng palayan yung kalsada na to. Kaya masasabi natin na malakas din yung hangin at ang tanawin, siyempre maganda rin kung mapapansin nyo, di ba? Ayan, sa mga paligid na yan. Kaya yung hangin is masyadong malakas din yung impact sa atin, lalo sa ating camera o sa ating cellphone na ginagamit kasi nga, yun, gaya na sabi ko, malakas yung hangin. At tayo ay naiwan dito sa part na to. Gawa nung tayo ay kumuha pa ng video nung sila ay paalis. Kaya tayo ay humahabol naman. At yung paghabol naman natin is yung hindi naman yung talagang mabilis kasi gawa nga ng medyo may rough road din dyan sa mga kalsada na yan. Hindi naman natin totally masasabi na maganda talaga siya. May mga kaunting lubak na dapat din nating iwasan. So ito at nagpang-abot na nga, naabutan natin sila dito sa part na to, no? Kasi gaya na sabi ko, hindi ganun kabilis din ang takbo. Gawa nung may mga kaunting bako sa kalsada na yan. Kasi semento lang talaga siya. As in talagang two-way lang siya. Unlike kung tayo ay makakalabas na doon sa highways, medyo maganda na ang kalsada. Kagaya ng kurbada na yan is may mga kaunting lubak pa rin. Kaya need natin, no, kailangan natin din umiwas sa ganyang mga sitwasyon. Kaya hindi natin kailangan magmadali. At kabahayan din tong ating dinadaanan pa rito. Pero napakaganda ng kanilang lugar mga kapatid. Dito sa pinuntahan natin sa Alaminos, Pangasinan. So, na-enjoy naman. Kaya ang lugar na yan ng tropa. Kaya uuwi kami ng maganda rin yung aming mga alaala dyan sa Alaminos, Pangasinan. Ayan, makikita niyo dyan sa kalsada na yan na may mga puno-puno rin talaga. Hindi naman natin masasabi totally na kagaya nung tayo ay nagpunta ng Baguio na yung mga bundok nila doon is halos ang puno is mangilan-ngilan lang, no. Dito sa Alaminos kasi makikita natin na maganda pa rin at marami pa rin talagang mga ganitong uri ng punong kahoy. May mga kawayan sa mga paligid, yan mga bakod, mga halamanan kasi nila yan. At tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-iiwas sa maliliit na bako. Kasi ganun naman kalimitan kasi sa mga probinsya talaga yung ating nadadaanan is hindi talaga espaltado, ano. May mga bitak, ganun. Pero maganda pa rin naman yung daan. Iiwas yun nga lang. So sa part na to mga kapatid, dinuunahan naman natin sila para ang ginagawa ko kasi sa ganyan kapag inuunahan ko sila is binibilang ko at tinitingnan kung sino ang eksaktong pagkakasunod-sunod. Kasi mas gusto ko na nakikita sila na eksakto kung sino ang sinusundan nila. Kasi ang suggest ko sa kanila dyan is dapat tandaan nila kung sino lang yung kasunod nila at yun ang dapat sundan. So sumusunod naman sila sa atin sa mga sinasabi natin. Yan, kagaya niyan, hihinto na naman tayo para kuha na naman natin sila ng video naman. Ayan, diba? Napakaganda lang. So yung huli na yun na nakita natin ay hindi natin kasama. Ayun ay mga taga dyan lang kaya hindi siya ganun din kabilis pagtatakbo kasi unang-una ano rin yung babae rin yung nagdadrive na yun. At hindi din naman natin masabi pero kabisado niya yung mga bako-bako dyan kaya magaling siya umiwas. Hindi kagaya sa amin na minsan is nababalahaw talaga, hindi kasi nasusustain din yung ating pagsisinyas nung kung may lubak o wala.
Ang destinasyon namin ito mga kapatid, pag nakalabas tayo ng bayan ay pagdiretso na kami dito ng Manawag Church kasi yun ang kailangan muna kagaya doon sa part 30 natin na sabi ko nga bago tayo umalis is kailangan o need natin na humingi muna ng pasasalamat sa magandang experience dyan sa lugar ng Alaminos, Pangasinan kasi kung tutusin talaga maganda talaga yung lugar ay kagaya nitong dinadaanan natin yan mga palayan, diba? Kung pagka ikaw ay nasa probinsya makakalimutan mo talaga na may trabaho kapag nasa Manila ka na. Yun ang pinaka the best pag nakauwi ka talaga, so hindi mo maiisip na kung ano yung meron sa Manila kasi ang unang makikita mo dyan is mapupuno ng magagandang tanawin yung inyong mga mata, no? Kasi siyempre ibang lugar natin sa Manila, iba rin ang lugar sa syudad. Kaya susulitin natin kung tayo ay makakapunta ng probinsya. So dito overtake muna tayo at sinasabayan ko lang dito si Paring Awit, yan yung naka-sniper. Kung saan siya lumiko, dundan din ako. Ako kasi ang pinakahuli talaga sa pila kahit saan biyahe namin yan. Kung kami man ay bumibiyahe kahit saan lugar, hindi ako nagpapati pauna. Gusto ko kasi is nakikita ko sila sa aming biyahe. At kung may maiiwan man, kung may mga radyo rin kami, nagra-radyo rin ako na maghintay sa unahan. So ito nakarating na tayo ng highway. Yan dito, magpapagas muna yan sila sa part na to. Tayo naman ay naghihintay lang sa kanila hanggang sa makarating kasi inunahan ko na muna sila gawa nga nung puno pa naman or lagpas pa kalahati yung ating gasolina. Ito na sila nagsisidaan. Gustong gusto kasi nila na ganyan na nag-video sila na sunod-sunod. Pero kapag nakalagpas na, so yun, tuloy naman din ang habol natin para ma-eksakto pa rin yung ating pila hanggang sa tayo ay makarating doon sa ating destinasyon. So ito, aabangan nyo pa rito mga kapatid, marami pa tayong part na mangyayari no, dito sa ating biyahe na to. Marami pa kasi tayong dadaanan. Dadaan pa tayo ng Dagupan ba yan? Basta yung mga palaisdaan hanggang doon sa may makarating tayo ng Manawag Church. Pasensya na kayo, hindi ko masyado kabisado yan kung anong area man to, kung nasaan man tayo ngayon. Okay, at yun, ang tabayanan na lang natin mga kapatid, yung ating part 15. So enjoy watching at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa aking vlog. Maraming salamat mga kapatid, ingat po tayong lahat. Check it.